Welcome back sa channel natin mga bay, Buyaks Bisitek. Yan. So, Happy New Year pala sa mga kateknisyan natin dyan, no? O sa mga nanonood o napadaan sa ating channel, no? So, Happy New Year sa inyong lahat, mga bay. Yan. So, sana'y masaya kayo ngayon, no? Sa bagong taon at bigyan tayo ng magandang pangangatawan at a blessing, no, sa taong ito 2025. So ayan. So ngayon, no, ito yung New Year ko, no. Bali actually wala pang New Year, nandito na to sa akin. At yun, no, medyo matagal-tagal na rin tong gustong ipaayos sa atin kasi ang laki ng problema nito mga bay, no. So ito yung New Year ko. First day ng New Year natin. Yan. So binigyan tayo ng blessing. Blessing 'to eh. Kasi parang ano tayo dito. Magre-restore tayo ng amplifier, no. Ito yung ating Sakura na 735A. Yan. Okay. So bali ang gusto ng may-ari ay i-condition daw. So pero sabi ko sa kanya, medyo mahirap to kasi nga parang kasi lahat aayusin, no, mula dito sa kanyang dito sa harap, doon sa likod. Ayan, may mga binaypas na kasi dyan. So ayan, no, medyo madungis na nga eh. Ayan, na-stuck. Ayan, no, mga daming agyo dyan, daming mga pinamahayan ng gagamba. So dito din sa kanyang mainboard. Yan. So may mga capacitor na kailangan ng palitan kasi yan, no. So papalitan na lang natin yan. Yan. Ayan. Tapos yung kanyang transformer, ayan, walang transformer kasi tinanggal na namin, no. Kailangan i-rewind. At hindi ko lang, actually matagal na yung unang dinala ng customer natin ay yung ganyang transformer, no. At medyo matagal-tagal na rin sa atin. Halos halos na mag-isang taon dito sa atin, no. So bali yun, ang ginawa ko doon ay inantay ko lang yung go signal niya at yun, no, pag sinabi na niya na tuloy nating gawin yung amplifier i-restore. So ayun, nagbigay naman siya ng pambili ng mga materials, no, kasi medyo mahal talaga yung materials, lalong-lalo na sa nito, sa magnetic wire, no. So medyo mahigit 1,000 yung kilo, pero hindi naman naabot doon. So yun na lang, no. Tatanggalin natin to, pero bagong lahat, unahin ko na lang muna yung transformer, no? Transformer, tapos bago to, no, bago dito tayo magkakalkal. So unahin ko muna yung transformer. Ayan. So sa kompleto naman yung mga niya dito. Ayan. So ayan, tapos tatanggalin na natin tong transformer. Try natin kasi ito yung nagsusupply ngayon sa kanyang dito sa pan motor, no. Ayan. So hindi na siya dumaan ng automatic ata. Tingnan natin ito. Parang hindi na siya nag-automatic kasi naka-bypass na, you know. Yan yung isang pan motor. Ayan. So pag on mo dito sa pinaka switch niya ay na yan, talagang iikot na kaagad yan. So ayan, so try ko kung magawan pa natin ang paraan dito sa kanyang pinaka-automatic. Yan yung audio niya, anong tawag dyan, umiikot siya kapag merong audio, no. At lalakas din yung kanyang ikot ng fan pag nag-volume tayo. So dito, no, dalawa. So try natin
try ko lang ibalik, no, kung kakayanin pa natin dyan. Pero mas maganda talaga para safe yung ating amplifier dito, no. So ayan, tapos dito sa ano niya, harap, ayan, titingnan ko pa kasi parang naputol na yung ilalim, oh. Ayan, naputol na ata. Hindi pa. Hanggang sa ilalim. So ayan. So maraming gagawin dito mga bay, ano. Ayan. So yung capacitor lobo na, oh. Kailangan palitan na to. Tapos tingnan natin sa likod kung yan yung mga output pa niya. So talagang malaking bakbakan. Grabing bakbakan yung gagawin dito. Nasa loob. Mga kinakalawang na yung mga resistor doon, no? Yan. Yan, yung fuse. So parang hindi naman putol yung fuse ata. So ito, subukan natin, no, kung magawa ba natin to. Ayan, kung ayan. Okay. Unahin ko lang muna yung yung transformer. Ayan. Okay, ito na mga bay, no, yung kanyang toroidal transformer. Yan, so bali nabaklas na at nasimula na ring lagyan ng primary coil niya. Ayan. So gabi na, no. Ayan. So nag voice over na lang tayo kasi gabi na dito, no. So ang ginawa ko dito ay tinapos ko yung kanyang pinaka primary at sinubukan ko, no. Kumuha ako ng 1 metro na magnetic wire, no. Ayan. Para malaman natin na gumagana ba to. At naglagay na rin tayo ng ayan, bombilya. So dito, natin, meron tayong nakitang 2.2. Ayan, AC. So yung 1 metro pala ay sumusukat ng 2.2 volts. Ayan. So iba kasi ako mga bay, ginaganyan ko para mas mapadali yung pag-compute ko ng wire. So ito na mga bay, na lagay na natin yung pinaka secondary, ano. Ayan. So hindi ko pa nilagyan ng wire kasi nilalagyan ko pa ng mga nagwa-wind pa ko, no, ng mga sa secondary niya. So bali yung nalagay natin ngayon ay ito yung para sa amplifier natin, no. So 45 ito yung pinakagitna niya, 0. Tapos ito naman yung 45. Yan, 45 itong sa rail niya, no, dalawa. So ito rin yung ating sa primary, ano, 220, 230. Yan. So mamaya na lang natin to susubukan, testing. Actually tinesting ko na to mga bay. So ito 45. Hindi pa pala na testing, no. So nakalimutan ko yung ano lang pala, kasi sumobra kasi siya kanina, sumobra. So yung ginawa ko, binawasan ko lang. So hindi ko pa na-test nung binawasan ko, kaya mamaya, no, kaya iti-test natin. Tapos lalagyan pa natin ng pang tone control niya, yung 12 volts. Tapos yung sa kanyang display doon sa kanyang amplifier, no. So yan, so ang gagawin ko muna dito ay tatapusin ko na muna to mga bay, no. Mamaya ko na lang ipakita sa inyo
na buo na siya at mag-test tayo no sa bawat secondary niya kung ilan ba yung talagang voltahe ang lumalabas dito no. So okay, diyan lang muna kayo mga bay. So okay mga bay, ito na yung ating nirewind na toroidal transformer para sa ating gagawing amplifier eco-condition na amplifier. So bali ito na siya, pasensya na at yan lang yung nakayanan natin kung sa mga diyan. So pasensya na. No, so kulang lang talaga tayo sa mga materialis kaya yan na yung at oras no. Kaya yan na lang yung ginawa natin pero so far okay naman siya meron tayong tatlong output diyan na nilalabas no o ginawa dito sa kanyang itong may probe ito yung sa kanyang board no, main amplifier board, tapos tone control to preamp, tapos meron pang isa to 10 volts or 9 volts yan para naman doon sa kanyang display ata to no. Ayan. So ngayon i-testing natin, ipapakita ko sa inyo yung mga voltahe na lumalabas dito sa kanyang secondary. Ayan, so dumaan pa rin siya ng test valve. Ayan. Para malaman natin kung merong short or wala. So ngayon, ito yung switch. So si-switch ko na, tingnan natin yung kanyang voltahe. So ayan, meron siyang 43 volts. So subukan nating hugutin no. Yan, matigas. Teka lang. Yan no. So ilipat na lang natin sa gitna ipopost ko kasi walang tagahawak ng camera. So ayan na siya sa gitna. Ayan. So ganun din no. Ayan. 43 volts. Ayan. So doon naman sa iba, so tanggalin ko na naman ulit. Yan, so para sa kanyang tone control or preamp, ayan, 14 volts, easy pa rin yan. So dito naman sa kabila, so ayan, ganun din no. Tapos ito yung maliit, tingnan natin. Yun lang. Nako. Hirap nitong habuan no. Patay. So, teka lang. So, ayan. Nakikita na muna natin no. Nilagyan natin ng masking tape para hindi gagalaw kasi ang hirap mag test. Natin. Ayan. 9 volts or 10 volts. Kunti na lang Tapos dito ulitin natin. Ayan. 14 volts. Ayan, 14 volts. So okay na to yung ating nirewind no. Bali isusunod naman natin yung ating off muna natin. Isusunod naman natin yung amplifier no. So tingnan natin. Ayan.